lihim na mayaman na tao, Kabanata 5. Lumabas kaagad si Gerald ng silid. Sa oras na ito, hinabol agad ni Noemi at ng pinuno ng dormitory ni Gerald na si Harper. Si Gerald, anong ginagawa mo? Hindi ko sinabi na ayoko ng regalo mo. Nag-aalalang sabi ni Noemi. Nagsalita din si Harper sa oras na ito. Gerald, huwag kang umalis. Manatili at kumain ng hapunan bago ka umalis. Kung aalis ka ngayon, naboboard kami dito. Ngumiti si Gerald bago siya sumagot. Maaari kayong patuloy na magsaya dito. May gagawin talaga ako ngayon. Pero sana, maniwala ka. Hindi ako yung tipo ng tao na bibili ng peking bagay. Hindi alam ni Gerald kung maniniwala ang mga kaibigan sa kanya. Sa kanyang pag-iisip, masisisi lang ni Gerald ang kanyang kapatid sa pagbigay sa kanya ng card na may minimum spending amount na 50,000 dolyar. Kahit na patuloy na kinukumbinsi ni na Harper at Noemi si Gerald, nagpasya pa rin siyang umalis sa huli. Umalis ba talaga ang patay? Gutom na iyon. Nakangiting tanong ni Danny. Pagkabalik ni Noemi at Harper sa mesa, sumagot si Harper. Danny, hindi mo ba mababago ang target ng iyong pambubuli? Bakit lagi mong binubuli si Gerald? Hindi pa ba siya sapat sa'yo na isa siyang mahirap? Hindi na ito matiis ni Harper. Ha 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 ha. Siya mismo ang humiling nito mismo. Bakit siya bumili ng isang peking Hermes bag upang regaluhan si Noemi? Bukod dito, pinili pa niyang bigyan siya ng isang peking item ng kolektor ng limitadong edisyon. Siya talaga ang pinakapangit. Nakangiting nangisi lamang si Alice habang umiling. Naglakad si Gerald sa kalsada nang walang emosyon sa kanyang mukha. Pagkalabas ng restaurant, noong mahirap talaga si Gerald, ang gusto lang niya ay yumaman. Gayunpaman, ngayon na siya ay maraming pera, wala siyang naramdaman na espesyal. Bukod dito, binili niya ang kanyang kaibigan ng isang bag na nagkakahalaga ng higit sa 55,000 dolyar, ngunit siya ay hinamak at kinutya pa rin. Kagaya ng iniisip ni Gerald kung saan siya dapat magtungo, bigla may tumawag sa kanyang telepono. Ito ay isang tawag sa telepono mula sa kanyang kapatid na si Jessica. Sinagot kaagad ni Gerald ang tawag. Ate, Gerald, anong ginagawa mo ngayon? Hindi naman ako abala. Kung may oras ka, hihingi sana ako ng pabor sa'yo. Kung maaari, nag-usisa si Gerald sa puntong ito. Alam mo ba ang Mayberry Commercial Street? Namuhunan ako sa kalyeng iyon at binuo ito nang bumalik ako sa bansa upang makita ka. 4 na taon na ang nakalilipas. Kailangan kong pumirma ng kontrata sa pag-renew sa ilan sa mga namumuhunan, ngunit hindi ako makakabalik sa bansa ngayon. Noon, isinama ko ang iyong pangalan sa pagbuo ng proyekto. Sa makatuwid, pareho nating pag-aari ang Mayberry Commercial Street. Magiging pareho pa rin kahit pumirma ka sa kontrata, pumunta at i-renew ang kontrata para sa akin. Kamusta, Gerald? Narinig mo ang sinabi ko? Siyempre, narinig ni Gerald ang lahat ng sinabi niya. Gayunpaman, talagang nalito siya sa oras na ito. Mayberry Commercial Street, iyon ang isa sa mga highlight ng Mayberry City. Merong maraming iba't ibang mga tindahan at mga negosyo na itinatag sa kalyeng komersyal. Meron ding isang lugar na tinatawag na Wayfair Mountain Entertainment sa tuktok ng Burol sa kahabaan ng komersyal na kalye. Ito ay isang lugar na palaging binibisita ng mga mayayaman at makapangyarihang tao sa Mayberry City. So, ayon sa kapatid niya, pag-aari nila ang buong Mayberry Commercial Street. Ate, totoo ba ang sinasabi mo? Pagmamay-ari ba natin ang kalsada ng komersyal? Damn it, matagal na kitang kausap, sa tingin mo nagbibiro lang ako. Bakit ako magbibiro tungkol dito? Hindi ako makakasali sa napakaraming industriya ng mag-isa. At iyon ang dahilan kung bakit ginamit ko ang iyong card ng pagkakakilanlan. Pag-aari mo ngayon ang kalahati ng komersyal na kalye. Nakausap ko na si Zach, ang may-ari ng Wayfair Mountain Entertainment. Kapag dumating ka na dun mamaya, sabihin mo lang sa kanya ang iyong pangalan at ipaalam sa kanya na ikaw ang pangalawang boss. Ako, okay, yun lang. May dadaluhan pa ako. Kaya tatambay muna ako. Hawak-hawak ni Gerald ang telepono at tuluyang nawalan ng masabi. Hindi pa siya nakakapunta sa Wayfair Mountain Entertainment noon at hindi niya alam kung ano ang aasahan. Huminga ng malalim si Gerald bago pumara ng taxi at dumiretso sa Wayfair Mountain Entertainment. Pinagsasama ng Wayfair Mountain Entertainment ang kainan, libangan at tuluyan sa isang gusali. Ito ay isang malaking manor na matatagpuan sa bundok ng Mayberry Commercial Street. Inangat ni Gerald ang kanyang ulo bago lumakad papunta sa manor. Sir, mangyaring maghintay. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay pinahinto si Gerald ng ilan sa mga magagandang babae sa pagpasok niya sa Mayberry. Sir, nagpa-reserve po ba kayo ng place dito ngayon? Mabilis na tanong ng isa sa mga babae habang nakatingin kay Gerald. Mga batang
babae na ito ay may pananagutan sa lahat ng mga pagtanggap sa harap na bulwagan at nakasanayan na nilang tumanggap ng maraming bisitang VIP. Gayunpaman, simple lang ang pananamit ni Gerald kumpara sa lahat ng iba pang mayayaman at makapangyarihang tao na kadalasang bumibisita. Kahit na ang mga magagandang batang babae ay may paghamak sa kanilang mga mata, magalang pa rin sila kay Gerald. Hindi ako nagreserba ng upuan. Narito ako dahil may hinahanap akong isang tao, sagot ni Gerald habang nakangiti. Sa oras na ito, sinulyapan niya ang magagandang babae sa kanyang harapan at sa wakas ay naunawaan niya kung bakit ang Wayfair Mountain Entertainment ay itinuturing na isang fairy tale sa Mayberry City. Itong 5 o 6 na recipient ay parang mga estudyanteng katatapos lang ng kolehiyo. Lahat sila ay labis na maganda at mayroon silang mga perpektong figura tulad ng mga modelo. Nandito ka dahil may hinahanap kang tao. Sino ang hinahanap mo? Hindi mapigilan ng mga magagandang dalaga na sumimangot nang marinig ang mga sinabi ni Gerald. Sa oras na ito, mayroong isang pahiwatig ng lamig sa kanilang mga tinig. Narito ako upang hanapin si Zack. Alam ni Gerald na lahat ng mga babae ay mababa ang tingin sa kanya, ngunit sinabi niya rin sa kanila ang totoo. Matapos marinig ang salita ni Gerald, ang ilang mga batang babae ay nagpalitan ng tingin. Hinahanap mo si Ginoong Lyle? Alam ba ng kawawang ito kung sino si Ginoong Lyle? Si Ginoong Lyle ba talaga ang taong kung gusto niyang makita ay makikita niya? Sa pagkakataong ito, sa wakas ay napagpasyahan nila na si Gerald ay isang alipures lamang na narito upang maranasan kung ano ang pakiramdam ng maging mayaman. Kung tutuusin, sikat na lugar ang Wayfair Mountain Entertainment na hindi alam ng maraming tao kung paano pasukin. May darating din na kagaya ni Gerald na sasabihing may hinahanap sila dahil lang sa gusto nilang tumingin sa paligid ng asyenda. Gayunpaman, hindi nila nais na papasukin siya. Ang mga magagandang batang babae ay pawang nagtapos sa kolehiyo. Sa oras na ito, kahit na kinamumuhian nila si Gerald para sa kanyang mga aksyon, sinubukan nilang manatiling mapagpakumbaba at magalang. Sir, kailangan mong gumawa ng appointment ng maaga kung gusto mong makilala si Ginoong Lyle. Mangyaring umalis na muna kayo kung hindi ka pa nakakagawa ng appointment upang makipagkita sa kanya. Sa oras na ito, alam kaagad ni Gerald na ipinapalagay ng mga babae na naroon siya dahil lamang sa gusto niyang tumingin sa paligid ng asyenda. Pagkatapos noon, naisipan niyang tawagan si Jessica para makontak nito si Zack para sabihin nasa labas na siya ng Mayberry. Miss Jane, anong ginagawa mo? Ngayon ko lang napagtanto na kahit sino pala ay maaaring pumasok sa Wayfair Mountain Entertainment. Tanong ng isang binatang papasok pa lang. Ang tanging nagsasalita ay isang binata na makintab ang buhok at napakagandang damit kasama ang isang kaakit-akit na dalaga na may makapal na makeup. Napatingin ang binata kay Gerald na may naiinis na ekspresyon sa mukha habang nakangiti bilang pagtanggap. Sebastian, hindi mo ba nasabi na ito ang pinakamarangyang lugar sa Mayberry City? Bakit may isang tulad niya dito? Tanong ng babae sa sopistikadong paraan. Ang ilang mga tao ay ipinanganak lamang sa ganitong paraan at wala silang kakayahang ipahayag ang kanilang mga damdamin nang walang anumang insulto. Ang punong receptionist, si Jane, ay mabilis na humingi ng paumanhin sa binata at sinabing, "Paumanhin, Ginoong Louis. Haharapin namin ito sa lalong madaling panahon." Ngumisi si Sebastian bago sinabing, "Buti naman, magho-host ako ng grupo ng mga kaibigan ko mula sa ibang bansa dito at sa tingin ko ang manor na ito ay talagang simbolo ng Mayberry City. Kaya naman, sana ay huwag mong ibagsak ang lugar na ito ng walang dahilan. Miss Jane, sana maintindihan mo na ang tatay ko ay sobrang close ng amo mong si Ginoong Lyle at madalas silang magkasama kumain." Mas naging kagalang-galang si Sebastian nang banggitin niya si Ginoong Lyle. Nang marinig ng babaeng kayakap niya, nakilala ni Sebastian si Zack. Agad itong napangiti dahil kilalang tao si Ginoong Lyle sa Mayberry City at hindi niya alam na ganito pala kakilala si Sebastian. Sa oras na ito, lahat ng magagandang babae sa reception counter ay nakatingin din kay Sebastian dahil umaasa silang lahat na makuha ang atensyon niya. Nagmamadaling tumango si Jane bago siya sumagot, "Oh, naiintindihan ko, Ginoong Louis." Pagkatapos nito, tiningnan ni Jane si Gerald na may mahigpit na ekspresyon sa mukha. "Sir, umalis na po kayo kaagad. Huwag kang magdulot ng gulo sa establishmento namin. Kung hindi, wala akong magagawa kundi tumawag ng security. Sige, lalabas na lang ako at tatawag muna." Huminga ng malalim si Gerald bago siya lumabas ng manor. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa niya
habang palabas ng manor. Naku, napaka-poser niya. Isa talaga siyang peke. Malamig na, sabi ni Sebastian. Wag po sana kayong magtampo, Ginoong Lewis. Paminsan-minsan ay nangyayari ang ganitong sitwasyon sa Wayfair Mountain Entertainment. Mabilis na pinakalma ni Jane si Sebastian nang may ngiti sa kanyang mukha. Tumango si Sebastian bago niya sinabi, "Oh, tingnan mo, nandito na ang mga kaibigan ko. Bakit hindi ka sumama at mag-inuman sa amin mamaya? Pupunta ako kung may oras ako, Ginoong Lewis." Nakangiting sabi ni Jane. Tumingin si Sebastian kay Jane nang may halong pagtataka sa mukha bago tumango. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang pitaka sa kanyang bulsa bago naglakad papunta sa front desk para bayaran ang kanyang kwarto. Pagkatapos nito, ang grupo ng mga magagandang batang babae ay tumingin kay Jane na may inggit na ekspresyon sa kanilang mukha habang sinabi nila, "Jane, kilala mo rin ba si Ginoong Lewis?" Buong pagmamalaking tumango si Jane habang sinasabing, "Syempre, nagsimula kaming magtrabaho dito pagkatapos naming magtapos sa kolehiyo. Ano ang saysay ng pagtatrabaho bilang receptionist dito kung hindi naman talaga namin sinusubukang makilala ang mas mayayamang tao tulad ni Ginoong Lewis? Nakita mo ba ang babaeng mahinhin na kayakap niya ngayon lang? Isa siyang pangalawang ranggo na aktres. Ang pamilya ni Ginoong Lewis ay nakatuon sa negosyo ng real estate at ang kanilang pamilya ay may net worth na mahigit 2 bilyong dolyar. Naku, hindi nakakapagtaka na kilala ng tatay niya ang boss natin na si Ginoong Lyle. Lumalabas na malaki rin pala ang net worth ng pamilya ni Mr. Lewis. Hindi mapigilan ng mga batang babae ang pagtitig sa likod ni Sebastian dahil lahat sila ay nahuhumaling dito. Ha 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 ha! Alam mo ba na nandito pala ang lalaki ngayon lang hinahanap si Ginoong Lyle? Kasalukuyang abala si Ginoong Lyle sa pakikipag-usap tungkol sa negosyo sa chairman ng Mayberry Chamber of Commerce. Nakakainis talaga ang lalaking yon, sagot ni Jane habang tumatawa. Pagkatapos nito, naghahanda na si Jane na magtungo upang muling makipag-chat kay Sebastian. Gayunpaman, sa pag-angat niya ng kanyang ulo, napagtanto niya na ang kawawang lalaki na kanyang hinabol ay bumalik muli. "Bakit ka ulit bumalik dito?" Nagulat si Jane. Ang iba pang mga batang babae ay nakatingin din kay Gerald na may mga mapanirang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Lihim na mayaman na tao, kabanata 6 kasabay nito. Sa pinakamarangyang silid sa Manor, isang lalaking nasa di katandaang lalaki na may napakagandang aura ang nakikihalubilo sa isang grupo ng mga negosyante. Siya ang may-ari ng Wayfair Mountain Entertainment sa Mayberry Commercial Street at natural lamang na dahil dito, siya ang pinakamayamang tao sa Mayberry City. Gayunpaman, ang lahat ay nagulat sa oras na ito. Ito ay dahil kaagad na sinagot ni Ginoong Lyle ang telepono. Tumayo siya sa gulat bago siya tumakbo palabas ng silid na may galit. Ano ang nangyayari kay Ginoong Lyle? Hindi lahat ay naiintindihan ang ugali niya. Sa front desk, hindi pa nga nakakapasok si Sebastian. Sa kwarto niya ay nakita na naman niya si Gerald na pumapasok sa Manor. Hindi niya mapigilang mag-alok ng tulong kay Jane para mailabas si Gerald. "Miss Jane, bakit hindi ka na lang tumawag ng security? Walang ibang paraan upang makitungo sa ganitong uri ng mababang tao." Malamig nang ngumiti si Sebastian kay Gerald. Tumango si Jane bago siya suminyas para sa ilang mga security guard na sumulong. "Tumigil ka." Sa oras na ito, mabilis na tumakbo si Zack papunta sa unahan. Natigilan ang lahat. "Lyle, Ginoong Lyle?" Labis na nagulat sina Jane at ang iba pang mga batang babae. Mabilis na binati ni Sebastian si Zack sa isang magalang, "Hello, Tito Lyle. Ang pangalan ko ay Sebastian Lewis at ang aking ama ay si Jacob Lewis. Nagkita kami noong huling pagtanggap." Sumugod si Sebastian upang batiin kaagad siya. Hindi inaasahan, hindi man lang siya tiningnan ni Zack. Gayunpaman, diretso siyang naglakad papunta kay Gerald. Itinulak pa niya sina Jane at ang iba pang mga babae sa bastos na paraan. "Ikaw ba si Gerald?" Magalang na tanong ni Zack. Tumango si Gerald. "Oo, ako." "So, kilala mo si Jessica? Ate ko siya?" Sagot agad ni Gerald. Yumuko si Zack bilang paggalang sa harap ni Gerald. "Kumusta, Ginoong Crawford? Ako si Zack." "Okay." Talagang nagulat ang eksenang ito kay Jane at sa iba pa. Nabigla din si Sebastian. Sa oras na ito, si Ginoong Lyle ay yumuko talaga sa harap ng mababang uri ng tao na ito. Sino siya? Natigilan din si Gerald ng mga sandaling iyon. Alam niyang ang kapatid niya ang may-ari ng kalyeng ito.
pero wala talaga siyang ideya na may ganito kalakas na presensya ang kapatid niya rito. Hindi talaga siya makapaniwala na may kapangyarihan pala ang kapatid niya para mapilitan si Zack na bigyan siya ng ganitong uri ng pagtrato. Sa totoo lang, hindi pa rin sanay si Gerald sa buhay ng isang pangalawang henerasyong mayamang anak. Bukod dito, hindi pa rin siya naniniwala na ang komersyal na kalye na ito ay pag-aari niya. Opo, Ginong Lyle, pinapunta ako ng kapatid ko rito para pumirma ng isang bagay. Magalang na sagot ni Gerald. Opo, Ginoong Crawford, kakailanganin po naming pirmahan ninyo ang kontrata sa pag-renew. Ang kalsadang pangkomersyo na ito, kasama ang manor na ito, ay pagmamay-ari ninyo ng inyong kapatid na babae. Matagal ko na po kayong gustong bisitahin, pero ayaw akong payagan ng inyong kapatid na babae. Mabilis na pinunasan ni Zack ang pawis sa noo. Tuwang-tuwa siya na sobrang magalang sa kanya si Gerald. Gayunpaman, si Jane at Sebastian ay napatulala sa oras na ito. Ano, pag-aari ba talaga ng taong ito ang Mayberry Commercial Street? Siya talaga ang totoong may-ari ng Wayfair Mountain Entertainment. Sabihin mo sa akin, sino ang tumaboy kay Ginoong Crawford papunta rito kanina? Tanong ni Zack habang lumingon at sinuyod ang mga mata ng mga tao ng may malamig na ekspresyon sa mukha. Napaka-espesyal ng pagkakakilanlan ng tunay na boss ng Wayfair Mountain Entertainment na si Jessica. At siya lang ang dahilan kung bakit masaya si Zack sa kasalukuyan niyang buhay. Ngayon, muntik ng palayasin ng mga nasa sakupan niya palabas ng sarili niyang gusali ang pangalawang boss. Kapag nalaman ito ni Jessica, hindi ba't babalik na naman siya sa miserable niyang buhay sa isang iglap? Labis na nalito si Jane sa oras na ito at yumuko, hindi nangahas na tumingala o magsalita ng kahit ano. Sa oras na ito, naghihinala pa rin si Sebastian sa pagkakakilanlan ni Gerald. Lyle, sigurado ka bang hindi ka talaga nagkakamali? Paano naging may-ari ng Mayberry Commercial Street ang tao na ito? Sampal? Sinampal ni Zack si Sebastian sa mukha nang marinig ang sinabi nito. Loko ka? Anong sabi mo? Pasensya ka na. Tito Lyle, wala akong sinabi. Ginamit ni Sebastian ang kanyang kamay upang tapan ang kanyang mukha at puno siya ng mga hinaing sa oras na ito. Kahit nagaling din siya sa mayamang pamilya, wala siyang kwenta kumpara kay Zack. Guard, itapon agad ang lalaking ito sa lugar na ito. Binigyan ka agad ni Zack ang mga security guard. Opo, Ginoo. Agad na sumugod ang isang grupo ng mga guwardya bago agad itinulak palabas ng manor si Sebastian at ang estudyanteng aktres na nasa ikalawang baitang. Nakakahiya yon. Talagang napahiya si Sebastian ngayon. Pasimpleng pinanood ni Gerald ang nangyayari, ngunit nanatili siyang tahimik. Hindi niya talaga inaasahan na magiging tapat si Zack kahit na tila nangingibabaw ito. Pagkatapos noon, sinundan ni Gerald si Zack papunta sa manor. Mabilis na itinuro ni Zack kay Gerald ang paligid ng manor bago niya ito ikinuwento ng kaunti tungkol sa kanyang sarili. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay naunawaan ni Gerald na si Zack at ang kanyang asawa ay nagtitinda ng mga tinapay mula sa isang maliit na tindahan. Gayon din, si Jessica ay mahirap din noon. Noong panahong iyon, wala ring pera si Jessica at humihingi ng pagkain kina Zack at sa kanyang asawa. Doon na lang sila binigyan ng trabaho. Kalaunan nang malampasan ni Jessica ang kanyang kahirapan at maging lubos na yumaman, ibinigay niya kay Zack ang kanyang kasalukuyang posisyon. Sa makatuwid, ang tanging dahilan kung bakit naging mayaman at maimpluwensyang tao si Zack sa Mayberry City ay dahil sa pamilyang Crawford. Pagkatapos noon, pinirmahan ni Gerald ang kontrata sa pag-renew at napagtanto niya na karamihan sa mga tindahan sa Mayberry Commercial Street ay nakarehistro sa ilalim ng kanyang sariling pangalan. Sa makatuwid, hindi magiging pagmamalabis na sabihin na siya ang may-ari ng Mayberry Commercial Street. Hindi kailanman pinangarap ni Gerald na magiging ganito siya kalakas at kaimpluwensyang tao. Pagkatapos nito, nag-set up ng table si Zack para kay Gerald sa isang pribadong silid. Dahil hindi siya nakakain ng buong araw, si Gerald ay medyo nagugutom sa oras na ito. Habang kumakain si Gerald, ngumiti si Zack at sinabing, "Ginoong Crawford, mag-enjoy po kayo sa inyong pagkain. Kapag tapos na kayong kumain, isasama ko kayo sa pagbisita sa ilan sa inyong mga negosyo. Inutusan ako ni Miss Crawford na gawin ito dahil gusto niyang maging pamilyar kayo sa mga industriya ng inyong pamilya sa lalong madaling panahon upang mamuhay kayo bilang isang mayamang anak sa ikalawang henerasyon at maiwan ang nakaraan." Pagkatapos nito, isang pag-iisip ang sumagad sa isipan ni Zack. Kaagad, "Babalik ako, Ginoong Crawford." Pagkatapos nito,
ito, si Zack ay lumabas ng silid upang tumawag sa telepono at sinabi ang isang simpleng pangungusap, "Gusto kong lumapit kayong lahat." Pagkatapos nito, bumaba na siya kaagad. Hindi alam ni Gerald kung ano ang balak ng manager. Nagugutom siya at mabilis niyang kinain ang malaking abalone ng Australia na hinatid sa kanya. Masaya siyang kumakain nang biglang bumukas ang pinto ng pribadong kwarto niya. Pagkatapos noon, 5 o 6 na magagandang babae ang pumasok sa silid. Si Jane iyon at ang iba pang magagandang babae sa reception kanina. Sa oras na ito, tinitingnan nila si Gerald na may ganap na kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Si Jane ay nakangiti rin ng matamis kay Gerald habang sinabi nito, "Ginoong Crawford, pinagsisisihan ko talaga ang nangyari kanina." Paumanhin, Ginoong Crawford. Agad na sumama ang lahat ng iba pang magagandang babae. "Anong ginagawa mo rito?" Agad na pinunasan ni Gerald ang kanyang bibig pagkatapos niyang kumain. Sa totoo lang, kahit minamaliit siya ng mga babae sa front desk kanina, wala naman daw anumang sama ng loob si Gerald sa kanila. Sa halip, nais lamang niyang magawa ang mga bagay para sa kanyang kapatid sa lalong madaling panahon. Tapos, gusto na niyang umalis kaagad. Gayunpaman, parang pinagalitan na ni Zack ang lahat ng mga batang babae. "Narito kami upang samahan ka, Ginoong Crawford. Handa kaming gumawa ng kahit ano para sa iyo, basta patawarin mo lang kami, Ginoong Crawford." Kaagad na sinabi ni Jane, ang magagandang dalagang nagtatrabaho sa Wayfair Mountain Entertainment ay walang dudang iisa lang ang tunay na layunin, ang magpakasal sa isang mayamang lalaki. Sa makatuwid, tiyak na sasamantalahin nila ang pagkakataong ito na ibinigay sa kanila ni Ginoong Lyle upang makagawa ng pag-ayos at buuin ang isang relasyon kay Gerald. Siya ba talaga ang pinakamayamang tao? Ang lalaking nakatayo sa harap nila ngayon ay isang tunay na mayamang lalaki. Siya ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao rito. Gulat na gulat si Gerald nang marinig ang paliwanag nito. 6 sa kanila, ito ay masyadong nakakagulat. Natigilan si Gerald. Sa pagkakataong ito, kinuha ni Jane ang isang remote control bago ito itinutok sa dingding. Pagkatapos, ang buong dingding na gawa sa tela ay nagsimulang mahati na parang kurtina. At ang lumitaw sa paningin ni Gerald ay isang malaking indoor swimming pool. Kaya may isa pang sikreto sa silid na ito. Pagkatapos noon, lahat ng magagandang babae kasama na si Jane ay mabilis na naghubad ng kanilang mga palda. Hinubad din ni Jane ang kanyang blusa habang nakaupo sa tabi ni Gerald. Nang malapit nang mawala ng kontrol si Gerald at sumuko sa tukso, tumunog ang kanyang cellphone. Ang kanyang kapatid na babae. Kumalma si Gerald habang sinasabing, "Mga binibini, lalabas lang ako sandali." Pagkatapos noon, agad na tumakbo si Gerald palabas ng kwarto. Tumatawag pala ang kanyang kapatid na babae para magtanong tungkol sa kontrata. Pagkatapos noon, sinabihan din ni Jessica si Gerald na masanay sa mga mayayaman at pinayuhan siyang lumayo sa impluwensya ng kahirapan. Pagkatapos ibaba ang telepono, napaisip si Gerald kung babalik pa ba siya sa kwarto. Habang iniisip niya ito, bigla niyang naalala ang mga araw na nililigawan niya si Savia. Noon, mahal na mahal ni Gerald si Savia at iyon ang dahilan kung bakit niya ito nire-respeto at walang nangyaring sexual sa pagitan nila. Ramdam ni Gerald na sumasakit ang puso niya nang maisip niya si Savia. Kung malaman ni Savia na siya ay mayaman ngayon, magbabago ba ang isip niya at pipiliin na makipagbalikan sa kanya? Bigla niyang naisip ang mga panahong magkahawa-kamay silang dalawa habang naglalakad sa cafeteria, sa library at sa tuwing magkasama sila. Sa pagkakataong ito, humina ang sigla ni Gerald dahil ayaw niyang mawalan ng saysay ang una niyang pagkakataon. Pagkatapos noon, nagpasya si Gerald na huwag nang bumalik sa kwarto at tinawagan si Zack para ipaalam na aalis muna siya. Pagkaalis sa Manor, naglakad-lakad si Gerald sa Mayberry Street na nag-iisa. Lahat ng naglalakad sa kalye ay nakadamit bilang mga binata o amo na pumapasok at lumalabas sa iba't ibang kapitbahayan. Siya ang may-ari ng Mayberry Commercial Street. Hindi na dapat makaramdam ng hiya si Gerald. Kailangang patuloy na ipaalala ni Gerald sa kanyang sarili ang katotohanan. Sa oras na ito, biglang tumunog sa kanyang tainga ang isang pamilyar na boses. "Gerald." Nang lumingon si Gerald, nakita niya si Noemi at Alice na nakatayo sa harap ng pasukan ng isang karaoke bar. Bukod dito, nandoon din sina Danny, Blondie at ang iba pang mga lalaki. "Aba, Gerald, ikaw talaga. Hindi mo sinabi na babalik ka sa dormitoryo? Bakit ka napunta sa Mayberry Commercial Street? Bakit ka nagsinungaling sa akin?" Tumakbo si Noemi kay Gerald bago niya ito tinanong ng may galit na ekspresyon sa mukha. Umimik si Gerald dahil sa walang masabi.